Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Jerome. Nangyari ito noong kabataan niya, taong 1962, Kalinga. Ano ba naman yan, Jerome? Ang tanda-tanda mo na. Hindi mo na nga ako tinutulungan. Magiging perwisyo ka pa. Alam mo sa sarili mo, di ba? Mag-isa kitang tinataguyod. At kailangan ko ng 2 trabaho para lang mabuhay tayo. Tapos, ipapatawag pa ako sa paaralan nyo? Naku naman buhay to. Sino bang nakaaway mo? Nangingi pa ng danyo sa mga magulang, Diyos ko. Wala na nga tayong pambili ng bigas. Magpapagamot pa ako ng batang ginulpi mo. Wika ng ina. Bagamat maraming sinabi at hinanakit ang nanay ni Jerome, binaliwala lamang ito. Nasanay na rin kasi ang binata sa pagbubunganga ng ina, kaya hindi na ito bago. 16 years old si Jerome at katulad nga ng sinabi ng nanay, mag-isang tinataguyod ang anak at dahil yon sa kawalan ng ama. Dahil wala pang masyadong alam sa mundo, sinisisi ni Jerome ang ina kung bakit sila iniwan ng ama. Reklamo ng reklamo. Hindi mo ba naisip na kung hindi ka lang bungangera, edi sana nandito pa si tatay? Edi sana hindi ka nahihirapan na itaguyod ako mag-isa. Hindi ko naman ginusto na ipinanganak eh. Bakit ba lagi akong sinisisi mo? Nanlaki mga mata ng ina. Bigla nitong sinampal ng napakalakasang binata. Araw-araw mula pagkabata ko, parang akong sinisisi mo kung bakit ka iniwan ni tatay. Na dahil pumangit ang katawan mo sa panganganak sa akin. Hindi mo alam pero ugali mo ang dahilan kung bakit ka niya iniwanan. Lumayas ka. Umalis ka, wala kang utang na loob. Wika ng nanay habang itinutulak palabas si Jerome. Dali-dali nitong kinuha ang bag at kumuha ng ilang damit. Tuluyang lumabas ng tahanan. Habang ang ina, naiwang umiiyak sa loob. Habang naglalakad, nag-iisip si Jerome tungkol sa nangyari kanina sa tahanan. Bagamat alam nitong bastos ang ginawa, lalo na't alam niya kung gaano naghirap ang ina para lang matustusan ng pangangailangan, hindi maiwasan nito ang magtanim ng sama ng loob. 6 na taong gulang ang binata nang layasan sila ng ama. Nalaman nito na pinagpalit sila sa mas bata at mas magandang babae. Narinig ng batang Jerome ang sinabi ng ama kung bakit ito umalis. Sa paglipas ng panahon, kahit na mahal naman ng ina si Jerome, hindi maiwasang sumbatan ng bata. Minsan nasasabihan na sana hindi na lang ito naging anak o kaya naman ay sinisisi si Jerome na kung hindi lamang niya pinahirapan sa panganganak, di sana maayos pa ang pangangatawan nito. Nagmarka ang lahat ng sinasabi nito. Kaya habang tumatagal napalayo ang loob. Kahit sa ipinakita na nagsisisi ito sa mga nasabi, masyado nang malalim ang sakit ng mga binitawang salita. Lalo na't sa mismong ina ni Jerome ito lahat ng galing. Dahilan upang lubos na maapektuhan ang kanyang paglaki. Naging palaaway, palasagot at bayolente ang binatilyo. Kaya naman napilitan ang ina na ilipat ng paaralan ang binata. 8 paaralan ang nalipatan. Kaya naman hindi na alam pa kung ano ang gagawin sa nag-iisang anak nito. Nang gabing lumaya si Jerome, naganap ito ng kaibigang matutuluyan pansamantala. Siniguradong walang nakakakilala upang hindi kagad matagpuan. Makalipas ang 1 linggo, nagulat na lamang na may kumatok sa tinutuluyan. Mga pulis. Inireport pala ng ina na nawawala ang binata. Nang makita, halong tuwa at pagtatampo ang naramdaman ng ina. Sa ayaw at sa gusto, umuwi na sila ng tahanan. Lubos na nagpasalamat ang ina sa mga pulis sa tumulong.
Nang makalis ang otoridad, kagad kinausap ang anak. Paano mo nagawa sa akin to, anak? Gusto mo ba akong mamatay kakaalala sa'yo? Alam kong hindi naging maganda ang relasyon natin. Pero nag-iisa ka lang na anak ko. Nag-iisa na lang din ang nanay mo. Kaya kahit anong gawin natin, hindi na mababago yon. Kahit na pinasama mo ang loob ko, mahal pa rin kita, anak. Pinapasama ko ang loob mo. Hindi mo man lang naisip na ikaw ang gumawa nito sa akin. Dahil sa mga sinabi mo. Palagi akong sinisisi mo sa lahat ng bagay. Sana hinayaan mo na lang ako o pinatay mo na lang ako. Mas maayos pa yun kaysa nabubuhay ako ng ganito. Wika ni Jerome. Umakyat na ito sa kwarto. Hindi na malaya ni Jerome na nakatulog pala siya. Nagising na lamang sa iyak ng ina at tila may kausap sa telepono. Hindi ko na talaga alam ang gagawin sa kanya, Tay. Sobra na yung pagsasakripisyo ko sa batang yun. Tapos, sasagutin niya lang ako ng ganun? Wika ng ina sa telepono. Ikaw naman kasi, Imelda. Kung makapagsalita ka sa apo ko, akala mo hindi mo siya anak. Huwag kang magdahilan dyan ha. Naririnig kita. Alam ko yung mga sinasabi mo sa bata. Alam ko ang takbo ng bunganga mo. Alam naman natin ang paghihirap mo, pero wag mo naman sanang ilabas ang galit mo sa mundo sa nag-iisa mong anak. Tandang-tanda ko nga kung paano mong tinulak at pagsalitaan niyang si Jerome nung 10 taong gulang pa lang pinapatahan ka lang naman ng bata. Niyakap ka pa tapos pinunasan yung luha mo. Ano ginawa mo? Tinulak mo Sinabi mong siya may kasalanan ng lahat. Sino ba namang hindi magtatanim ng sama ng loob? Matagal nang nangyari yun, Tay. Hindi pa ba niya nakakalimutan? Ano ka ba? Ako nga hindi ko makalimutan Siya pa kaya? At isa pa, baka naman ganun pa rin ang pakikitungo mo sa kanya hanggang ngayon. Kaya siguro nawala sa landas yan. Kulang lang sa gabay, tandaan mo. Walang batang pinanganak na salbahe. Dahil yon sa lugar kung saan sila lumaki. Alam kong hindi ako perpektong ina. Pero gusto kong magbago, Tay. Ano bang pwede kong gawin? Alam ko na. Dito muna sa akin si Jerome. Dito mas matuturuan ko siya ng tamang asal. At baka kailangan niya lang ng sariwang hangin at bagong kapaligiran. Hindi ka na mag-aalala sa kalagayan niya dito. Lalo na kung nasa pangangalaga ko siya. At habang nandito si Jerome, ikaw naman, pagtuunan mo ng pansin ang sarili mo. Unawain mo yung mga ginagawa mo, pati na rin yung mga desisyon mo sa buhay. Baka sakaling magbago kayong dalawa, tandaan mo ha. Hindi lang ang anak mo ang may problema. Ikaw din. Nagpapasalamat ang ina sa pakikinig at pagbibigay ng payo ni Lolo Eman. Sumang-ayon ito sa rekomendasyon ng matanda. Nang mapansing pakyat ang ina, kagad nagtulog-tulugan si Jerome. Habang nakapatay ang ilaw at sa pag-aakalang tulog pa ang anak, pasimpleng nag-impake. Gustong-gusto niya talaga akong palisin, ano? Wika ng binata. Tuluyan na itong nakatulog. Kinabukasan, nakita ni Jerome na handa na ang mga bagahe. Hindi ito umimik. Umupo lamang ito sa mesa at nag-agahan. Hindi ka ba magtatanong kung saan ka pupunta? Alam ko na ang lahat. Hindi mo kailangan magpaliwanag. Habang nasa bus, inisip ng binata ang magiging buhay sa probinsya, lalo na't nasanay sa buhay na merong radyo, electric pan at iba pang modernong kagamitan ng panahon. Matapos ang isang araw na paglalakbay, nakarating na rin sa Kalinga. Sinalubong ito ng kanyang Lolo Eman, maigpit na niyakap. Kagad kinamusta at doon lamang niya naramdaman na merong nagpapahalaga sa kanya. Kahit matanda na si Lolo Eman, napakahaba at puti ng buhok at balbas. Kitang-kita ni Jerome, matipuno pa rin ang pangangatawan. Ito pa nga ang nagbuhat ng lahat ng bagay na siyang ikinahanga.
Lolo Eman, ilang taon ka na po uli? Para kang 30 ang lakas mo. Ikaw talagang bata ka. 89 na ako. Sa susunod na buwan karawag ko na. Lalong humanga si Jerome dahil tulad ng sinabi, matipuno pa rin ang pangangatawa ng matanda at malakas. Habang sila ay naglalakad, napansin ni Jerome na napakadaming bumabati sa matanda. Grabe lolo, hindi mo naman sinabi sa akin na sikat ka pala. Siguro dahil marami akong natulungan. Nga pala, baka mabigla ka. Sa gabi minsan nawawala ng kuryente. Pero wag ka mag-alala, malamig naman dito. Nawawalan din ng tubig pagsapit ang 7:00 ng gabi. Kaya palagi ka magigiba. Hindi sigurado si Jerome kung magugustuhan ba nito ang isang buwang pananatili niya sa probinsya. Lalo na't nasanay ito sa pamumuhay sa syudad. Pagkarating sa tahanan, napansin kagad ni Jerome na balot ng maliliit na estatwa ang bahay ni Lolo Eman. Nung una, akala ni Jerome na mahilig lamang mag-ukit ang matanda. Ngunit habang naglalakad, napansin itong sobra-sobra na ang mga ito. Sa gitna ng bakuran, merong altar na gawa sa kahoy. Mas puno ng maliliit na estatwa. Kaya naman tinanong ng binata kung ano ang mga ito. Mga ano ito, iho? Ito'y maliliit na estatwang inukit sa matatandang kahoy. Meron itong iba't ibang anyo. Mga hayop, tao, at iba pang hindi maipaliwanag. Pinaalalahanan din ng matanda na importanteng bigyan ng galang ang mga ito. Sa tuwing dadaan, kailangan itong yumuko upang magbigay galang. Sa tuwing 6:00 ng hapon ng Martes at Huwebes, kailangan nilang mag-alay ng pagkain, alak, na nakapaloob sa banga at manalangin ng taimtim. Naramdaman ni Lolo Eman na hindi nagustuhan ng binata ang mga sinabi. Maaaring naninibago lamang si Jerome, nabigla sa mga dapat itong gawin. Hinayaan na lamang niya ang binata, babantayan ng matanda hanggang sa masanay. Halatang halata kay Jerome na hindi ito sanay sa bagong pamumuhay. Kailangan itong gumising ng napakaaga upang kumilos, maganda ng agahan, maglinis ng bakuran, kausapin ang mga bumibisita sa lolo. Doon nalaman ni Jerome na isang kilalang mambunong pala si Lolo Eman. Nagbabasbas, nagbibigay proteksyon at kung ano pang seremonya ang ginagawa nito. Ilang beses nakakalimutan ni Jerome na yumuko pagdaan sa altar. Hindi rin maiwasan ng matandang pagalitan ng binatilyo dahil ayaw lamang niya itong mapahamak. Kalaunan, minabuti ng binata na wag dumaan sa may altar sa hindi malamang dahilan. Kakaiba ang nararamdaman nito sa lugar. May kakaibang enerhiyang bumabalot dito na habang tumatagal, mas napapansin niya. Isang araw na lang ang natitira bago bumalik sa syudad. Hindi inaasahan ni Jerome na tuluyan ng magagalit sa kanya ang lolo. Huwag mong lapitan ng mga yan kung wala kang respeto, iho. Hindi ka na yumuyoko sa pagdaan mo. Nais mo pang kunin ang isa sa mga estatwa. Sinasabi ko sa iyo, naging mahaba ang pasensya ko dahil nauunawaan ng mga espiritu ang damdamin mo. Pero lahat ay may hangganan. Babala ni Lolo Eman. Lumapit ito sa altar. Dala-dala ang banga at mga alay na pagkain. Hindi na iwasan ni Jerome na magalit ng sandaling iyon. Para sa kanya, ang mga estatwa ay mas pinapahalagahan, inaalagaan pa kumpara sa kanyang buhay. Ano bang meron sa mga kahoy na to at sobra-sobra niyo kong alagaan? Hindi nga sila gumagalaw o nakakapagsalita. Paano pa sila kakain at iinom? Hangal ka. Binalaan na kita na wag lalapit lalo na't wala kang pagrespeto sa kanila. Akin na yan.
Talagang gusto mo sila na magalit sa'yo, ha? Sumama ang loob ng binata. Hindi nito inaasahan na magagawang magalit sa kanya ng lolo. Akala niya, nakatagpo na rin siya ng taong magpapahalaga sa kanya. Makahila ka naman lolo, makakahoy lang yan. Tapos na ang panahon ng Maika, mga diwata at kung ano pa. Nasa modernong panahon na tayo, hindi na uso yan. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Hindi natatapos ang paniniwala dahil lang sa lungsod. Akala nyo, mas matalino ang mga nasa syudad. Pero ang katotohanan, nagiging mangmang kayo dahil hindi nyo alam ang tunay na kapangyarihan ng kalikasan. Tandaan mo po, buhay ang mga anito at hindi mo sila dapat pinaglalaruan. Inayos ng matanda ang altar. Niyaya nito ang apo upang magapunan. Habang naglalakad papasok, hindi maiwasan ni Jerome na makaramdam na tila merong mga mata na nakatitig sa kanya. Lumingon ito muli. Nanlaki ang mga mata nang makita niyang umiikot ang ulo ng mga ito. Ngunit pagpikit niya muli, bumalik lahat sa ayos. Iho, sana maintindihan mo ko. Ginagalang ko naman ang mga hilig mo. Sana, galangin mo ang paniniwala ko. Saksi ka sa mga nananampalataya. Kada umaga binabati at inaasikaso mo sila. O siya, kumain na tayo. Bagamat naiintindihan ni Jerome ang pinanggagalingan ng lolo, hindi naman ito mapigilang mainggit o magselos. Dahil labis ang respeto, pagpapahalaga at pag-alaga ng lolo sa mga lumang kahoy na hindi naman gumagalaw o nakakapagsalita. Habang kumakain, natigilan sa pag-iisip ang binata nang magsalita si Lolo Eman. Nga pala po, huwag mong kakalimutan na meron tayong pagpupulong bukas para sa pista ng ani. Gumising ka ng maaga. Alis tayo kagad. Tumango lamang ang binata. Kinabukasan nagtungo na sila sa pagpupulong. Matapos ang pista, kagad umuwi si Jerome. Naiwan naman si Lolo Eman dahil marami ang lumalapit sa kanya upang mahingi ng tulong. Hindi na sumama pa ang binata dahil nag-aayos pa ito ng mga gamit bago umuwi sa ina. Nang makarating sa tahanan, hindi na iwasan ni Jerome na maging sentimental. Sa maikling panahon ng paninirahan sa lolo, mas naramdaman nito na hindi lang siya mag-isa sa buhay. Hindi katulad sa kanyang ina, na madalas siyang sinisisi sa kada malas na mangyayari sa kanilang buhay. Napatingin si Jerome sa may bintana. Kagad nitong nakita ang altar ng mga anino. Pagkahakbang pa lamang, biglang bumuga ang napakalakas na hangin na tila binabalaan nitong wag nang lumapit pa. Naglakad pa rin ito. Nabagot at tuminto sa harapan ng altar. Hindi ito yumuko. Dinampot ang isang rebulto at pinagmasdan. Nakaupo ang estatwa. Mas malaki ang ulo nito kaysa sa katawan. Napakalaki ng mga mata. Kahit nakakaiba ang itsura, halatang tao ang inspirasyon ng rebulto. May bibig nga, hindi naman nagsasalita. At saan kaya napupunta mga pagkain at alak na palaging inaalay? Hindi naman bumubuka mga bibig niyan. Wika ni Jerome habang sinusubukang ibuka ang bibig ng estatwa. Umihip ng napakalakas ang hangin. Tila malagkit at lumamig ang paligid. Wari ni Jerome, baka malapit ng umulan. Pagtingin sa itaas, terik na terik ang araw. Kaya naman inisip ng binata na guni-guni ang nararamdaman. Ibinaba ni Jerome ang estatwa at dumampot ng bago. Kalahating tao at ang ulo ay baboy ramo. Malaki ang pangangatawan ng estatwa. Nakasimangot ang reaksyon habang nakalabas ang dalawang matalas na pangil. Hinawakan ng binata ang pangil at nasugatan. Nagalit ang binata dahil kahit maliit,
Kakaiba ang sakit na nararamdaman. Kinuha nito ang palamuting nakasabit sa baboy ramo. Pinaglaruan at tila biniro-biro pa. Nang marinig ang boses ni Lolo Eman, dali-dali nitong ibinalik ang palamuti at estatwa sa dating pinaglalagyan. Yumuko ito sa harapan. Nakita ni Lolo Eman. Mabuti naman at nagtatanda ka na, iho. Halika na't mananghalian tayo. Maya-maya sasakay ka na pa uwi. Biglang napahawak sa batok si Jerome. Tila may matalas na bagay ang dumikit. Pagkalingon, nagulat siya nang makitang nakangiti ang baboy ramong hawak kanina. Lolo Eman, matanong ko lang. Yung mga estatwa ba sa altar, iba-iba talaga mamuka? Aba, oo naman. Yung iba mukhang tao, mukhang hayop. Iba't ibang klase ng hayop. Hindi po. Ang ibig kong sabihin, minsan nakangiti, minsan nakasimangot. Hindi, iho. Natural ang reaksyon ng lahat ng anito. Hindi nakakinti, hindi rin nakasibagot. Nang bibit-bitin na sana ni Lolo Eman ang bagahe ni Jerome, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Matindi rin ang hangin, kaya minabuti ng dalawa na wag munang umalis. Makalipas ang 2 oras, humupa na rin ang hangin at ulan. Nang lalabas na sana muli ang dalawa, bumalik ang malabagyong panahon. Mukhang ayaw kang pauwiin, iho. Sige, doon ka muna sa kwarto mo. Magpalipas ng gabi. Baka bukas umayos na ang panahon. Kinagabihan habang natutulog si Jerome, paulit-ulit napapaginipan ang mga anito. Ngunit sa panaginip, siya lang ang maliit at tila higante ang mga ito. Sa hindi malamang dahilan, hindi makakilos o makapagsalita. Bigla itong dinampot ng aninong malataong anyo. Katulad ng dinampot kanina, nagsalita, ngunit hindi niya lubos maintindihan ang sinabi. Labis na takot ang nararamdaman ni Jerome ng panahon na iyon. Malademonyo ang boses. Napakalalim ng tunog na lumalabas dito. Biglang natigilan ng binata sa kabilang dako dahil may tumama na napakalakas na malademonyo rin ang tunog. Doon nakita ang estatwang baboy. Baboy ramo ang ulo. Tawa ito ng tawa habang nakahawak sa malaking tiyan. Hindi pa rin makakibo si Jerome kahit anong gawin. Tanging luha na lang ang pumapatak sa mga mata. Napatingin ang 2 nilalang kay Jerome. Napakaitim ng mga mata na tila hinihigop siya ng kadiliman. Pumikit si Jerome. Mahigpit nitong isinara ang mga mata. Naramdaman ng binata na tila humigpit din ang pagkakahawak sa kanya. Sa puntong nahirapan ng huminga, pagdilat ng mga mata, halos maihina lamang sa takot. Ang kaninang itim ng mga mata ay naging matitingkad na pula. Tila nanlilisik ang mga ito sa galit. Biglang napaupo si Jerome. Hingal na hingal ang binata at malamig ang pawis. Nagmasid sa kapaligiran. Nagpapasalamat na nasa kwarto lang ito. Ngunit napawi kagad ang panandaliang ginhawang nararamdaman. Napansin ito na hindi nakatabi ang lolo sa banig. Tumayo si Jerome upang hanapin ang lolo. Kaso nga lang mahihirapan siya dahil walang kuryente. Sinikap ni Jerome hanapin ang lampara at makalipas ang ilang sandali ay natagpuan. Pagsende ng ilaw. Doon nakita ng binata na tadtad ito ng hiwa sa kamay. Hindi niya masyadong binigyan ng pansin. Mas mahalagang mahanap niya si Lolo Eman. Makalipas ang ilang sandali, nakita nitong tila nagsisiga si Lolo Eman sa bakuran. Bago pa makalapit ang binata, muntik nitong malaglag ang lamparang bitbit. Sabay-sabay na umikot ang ulo ng anito sa kanyang direksyon. Lahat ng estatwa ay nakasimangot ang muka. Galit na galit. Kahit saan pumunta ang binata, sinusundan ito ng mga tingin.
Nakaluhod na lamang si Manong Eman. Taimtim itong nagdarasal. Sa harapan nito ay merong pulang itlog, bayabas, sinabawang ugat at usok na galing sa dahon ng sambong. Sa hindi may paliwanag na dahilan, tila hindi makalapit sa altar o sa lolo itong si Jerome. Bukod sa sumusunod ang mga ulo ng anito sa binata, tila may hindi makitang harang ang humihiwalay sa kanya. Lumakas ang boses ni Lolo Eman habang patuloy na nagsasalita. Doon natuklasan ng binata na hindi lingwahe ng tao ang sinasabi. Umikot sa bakuran si Jerome upang sana'y mapansin ng lolo. Ngunit bagyang natakot ang binata nang makita nitong puting-puti ang mga mata ng matanda na tila ba sinasapian. Nagdurugo na rin ang ilong ng matanda, kaso nga lang hindi pa rin tumitigil. Labis na nag-alala si Jerome sa kalagayan ng lolo, kaso nga lang hindi ito makalapit. Habang walang magawa ang binata, sabay-sabay bumuka ang bunganga ng mga estatwa. Tila inaasar ito sa mga sinasabi. Hindi naman sila nakakakain o nakakapagsalita. Ang kaninang galit na reaksyon, napalitan ng masamang pagtawa. Napaluhod na lamang si Jerome sa takot na nararamdaman. Rinig na rinig nito ang malademonyong halakhak ng mga estatwa. Paulit-ulit itong nanghingi ng paumanhin habang nakatakip ang mga tenga. Hindi na namalaya ni Jerome na halos 1 oras sa pala ang lumipas. Tila nanginig sa takot ang binata nang hawakan ito ng napakalamig na kamay. Iho, wala ka bang balak tumayo dyan? Kaagad itong niyakap ng binata. Nagpapasalamat na ayos lang ito. Lolo Eman, ano pong nangyari? Ano pong ginawa niyo? Bakit nagkagano ng mga anito? Ikaw ang dapat magsalita. Kamuntikan ka na nilang kunin. Ano bang ginawa mo, iho? Naluha na lamang si Jerome nang ikwento nito ang naranasan at lahat ng salubin. Lubos at tunay ang paghingi ng tawad ng binatilyo. Nagpapasalamat ito na naging mabuti sila sa kanya kahit na naging ganon ang pag-uugali. Nagpa siya ang maglolo na manirahan muna ng 1 buwan uli si Jerome sa probinsya. Napatawad na si Jerome ng mga espiritu. Tinulungan siya ni Lolo Eman sa mga gawain. Nag-ukit pa ang mga ito ng bago mga anito. Madalas na nitong sinasamahan ng matanda sa pagdarasal. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tunay na paggalang sa kultura at espiritong inaalagaan ng lolo. Dumating na rin ang kaarawan ni Lolo Eman. Halos lahat ng residente, imbitado, nagdala ng putahe. Kaya naman lahat ay busog, masaya at kontento. Sa bakuran napatingin muli si Jerome. Nakita niya naman ang mga anito. Nakangiti, ngunit hindi masama ang itsura. Doon nakasiguro ang binata na tuluyan siyang napatawad ng mga ito at tuluyan ng gumaan ang pakiramdam niya. Makalipas ang 1 pang buwan, bumalik muli sa syudad si Jerome. Tila ibang tao na ito. Ang dating palaging nakasimangot, napalitan ng mainit na pagngiti at mabuting aura. Napatawad na rin ng ina at mula noon, naging matiwasay ang kanilang pamumuhay. Nakapagtapos ng kolehiyo si Jerome. Nagkaroon ng magandang trabaho. Kalaunan nakabuo ng sariling pamilya. Hindi nito tinolaran ang ama. Sinamahan nito ang asawa sa hirap at ginhawa na siyang ikinatuwa ng ina. Dahil sa katandaan, yumaon na rin ang nanay ni Jerome. Ganun pa man, masaya ang mag-ina dahil naging matiwasay ang kanilang pagsasama, natuto sa mga pagkakamali. Pakiusap ni Jerome sa mga nakikinig ng kwento. Matutong magbigay ng respeto. Respeto sa tao. Respeto sa kalikasan. At higit sa lahat, respeto sa paniniwala ng bawat tao.
Bagong kwento pa rin ang kasunod mga kabayan. Ito ay tungkol sa aswang na tigbaliw. Simulan na ang storya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan. Naitago na lang natin sa pangalang Samuel. Taong 2011, probinsya ng Leyte. Halos mawala ng pag-asa si Samuel nang makita sa labas ang kaanak ng tiyuhin. Sa katunayan, galing Maynila ang mga ito at mahahalatang maarte ang datingan. Masyadong maputik ang lugar dahil kakatapos lamang ng ulan, pero ito sila. Nakaporma. Maingay na kagad. Nakakarindi sa pandinig. Kagaya ng inasahan, tinawag siya ng tiyahin para sunduin ang mga ito. Samuel, magdala ka nga ng iilang bulos ng kawayan para maging tulay nila sa pagtawid. Alalayan mo na rin para hindi mahulog sa putika, nakakaya. Bisita pa naman natin sila. Wika ni Tia Monica. Tia, may mga paa naman sila. Hindi rin naman inutil, walang diferensya. Sila na lang kamon tumawid papunta dito. Ilang lakad lang naman yan eh. Alam na, probinsya to, ganyan pa talaga ang pormahan. Samuel, hayaan mo na lang. Sige na. Pagbigyan mo na sila. Alang-alang sa Tio Hector mo. Walang nagawa si Samuel kundi sundin ang utos ng tiyahin. Sa halip na kawayan, hagdan ang ginamit para gawing tulay ng mga ito. Isa-isang inalalayan ng binata ang bawat bisita. Hindi rin maiwasang mapabuntong hininga dahil panay reklamo ang mga ito. Mahirap daw ang lugar. Maputik, mabato, liblib, at wala na silang makitang maayos. Hindi na lamang sasagot si Samuel dahil baka kung ano pa ang masabi. Pamilya ng pamangkin ni Tio Hector ang mga ito. Si Tito Glenn na siyang pamangkin, si Tita Anastasia ang asawa, at 3 anak nito na puro babae. Parehong mga dalaga at parehong maaarte. Ang titinis ng boses na masyadong nakakarindi sa pandinig. Palautos sa mga ito. Kahit si Samuel na nagmamay-ari ng tahanan ay hindi nakaligtas. Narito sila sa lugar upang dalawin si Tio Hector na may malubhang kalagayan. Diabetes. Ilang taon nang nakaratay sa banig. Putol ang kanang binti. Ang isa naman ay mayahalin tulad sa lantang gulay. Nakadialysis dahil pati kidney apektado na rin. Sila na lang din ang natitirang pamilya sa angkan ni Tio Hector. Kaya ngayon na bilang na lamang ang araw, nais makasama kahit sandali. Kaso kinakailangan bumalik nila Tito Glenn at Tia Anastasia, pati na rin ang 2 anak dahil may trabaho at eskwela. Ang naiwan ay ang panganay na babae, kaedad lamang ito ni Samuel. Nakapagtapos na ito ng pag-aaral, nag-aantay na lamang ng resulta ng board exam. Mabait naman ito, marunong sa gawaing bahay, hindi rin kailangang utusan. Tumutulong sa pag-asikaso kay Tio Hector. Hindi mapili sa pagkain, pero lumalabas ang pagiging maarte lalo na kung maulan. Ayaw na ayaw sa maputik. Samuel, pwede ba buhatin mo ko? Ayoko madumihan yung mga paa ko eh. Baka may infeksyon sa putik. Napailing na lamang si Samuel. Inutusan sila ni Tia Monica na mamalengke pero inabutan ng ulan. Tumila na, pero hindi magawang tumawid dahil maputik ang daan. Idagdag pa ang kasama na ayaw umapak sa putikan. Ano kasi ni swerte? Kung ayaw mong lumakad sa lupa, edi lumipad ka. Tugon ni Samuel. Tinalikuran at iniwanan ang dalaga. Panay ang pagtawag nito pero hindi niya pinansin. Hinayaan itong sumigaw ng sumigaw. Pagdating ng tahanan, kagad nagtanong si Tia Monica kung nasaan si Ana.
Hindi nakasagot ang binata nang marinig ang malakas sa pagpreno. Pagtingin ay nakasakay ng tricycle ang dalaga. Tia Monica, salbahay naman pala yung pamangkin nyo. Iniwan ba naman ako dun sa daan? Buti na lang dumaan si Manong kaya nakauwi ako. Wika ng dalaga. Habang nag-uusap ang dalawa sa loob, abala si Samuel sa pagtitig sa Manong na naghatid kay Ana. Kilala niya ito. Kinilalang aswang ng ama ng kaibigan na isang albularyo. Kaso nga lang, hindi pwedeng maging maingay o sumbatan sa tunay na katauhan dahil pwedeng magsanhi ng panganib. Lalo pat kailangan mag-ingat dahil may kasamang sakitin. Paboritong biktima ng lahi nito ang ganitong tao. Sa pagkakatanda ni Samuel, tigbaliw ang terminong ginamit ng albularyo para itukoy na aswang. Sila ang uri na sakitin o malapit ng mamatay ang biktima. Mahirap itong tapatan. Meron silang uri ng kakayahan na hindi kaagad makikita ng mga tao. Hindi rin mapapansin ang pag-atake sa mismong tahanan. Saka lang malalaman kung babawian na ng buhay ang biktima at ipapasuri sa albularyo ang katawan. Magandang umaga, iyo. Wala akong panukli sa pera ng kapatid mo ba yan? Isasauli ko na lamang ang pera. Sa susunod yun na ako bayaran kapag may barya. Kakapasada ko pa lang eh. Tama ba kapatid mo? Una kong pasahero. Roderico ang pangalan ko. Pwede niyo ako mahanap doon sa lumang paradaan. Pasensya na talaga. Wala ako kahit sentimo. Wika ni Roderico. Binalik nito ang perang papel. Ngumiti at saka nagpaalam. Napabuntong hininga si Samuel dahil duda siya sa galaw nito. Walang sino mang aswang ang magpapakilala, kaya sigurado siyang gumagamit lamang ito ng hindi tunay na pangalan. Sa napapansin niya sa bulsa nito, bumabakat ang mga barya. Walang panukli. Kunwari pa. Alam ko na ang binabalak mo, Manong. Subukan mo lang lumapit sa pamilya ko. Talagang may kalalagyan ka sa akin. Lumipas sa mga araw. Napapadalas ang pag-alis si Samuel dahil namamasukan din sa panaderya. Kakarampot lamang ang kita pero kahit papano nakakatulong sa gastusin. Hindi naman sila mahirap pero parehong senior citizen si Tia Monica at Tio Hector na merong benepisyong natatanggap kada buwan. May sangay ng gobyerno na sumasagot sa gamot, kung kaya't pagkain na lamang ang hahanapin. Nasanay na rin sa pagiging matipid ng tiyahin, kaya nakaugalian na hindi magwaldas ng pera sa walang kwentang bagay. Ito lang si Ana, ang problema ngayon ni Samuel, dahil palaging nangingi para sa mga luho. Inaabangan siya nito tuwing hapon para sa pasalubong na tinapay. Mangungulit na ipasyal sa bayan. Samuel, mabuti naman maaga kang umuwi ngayon. Lumabas muna tayo ha. Nagpaalam na ako kay Tia at Tio, pumayag naman sila. Wika ni Ana. Kakababa lamang ni Samuel ng tricycle. Hindi pa nakakapagbayad sa driver pero ang dalaga nakakapit na sa kanyang braso. Kagad itong tinulak palayo. Ana, itago mo nga muna yung ugali mong taga-syudad. Kung sa inyo puro kagala, hindi pwede ang ganyan dito. Lahat ng tao kung napapansin mo nasa taanan lang, gumagawa na mga gawaing bahay. Kababae mong tao puro gala ang nasa isip mo. Wika ni Samuel. Nakangusong sumunod ang dalaga papasok ng bahay. Saglit lang naman eh. May gusto kong bilhin dun sa tindahan. Yung pinuntahan natin nung nakaraan, libro lang naman yun eh. Nabuburyo na ako dito, walang magawa. Panay hugas ng plato, panay gawaing bahay. Gusto ko lang maglibang no? Ayaw mo kong palabasin, di ba? Kaya kailangan ko nang babasahin. Sige na, huli na to. Ito ang pera. Alam mo naman kung nasaan ang tindahan, hindi ba? Pumunta ka mag-isa mo. Hindi tatakbo ang bahay. Kaya makakauwi ka rin dito kahit bukas ka pa bumalik.
Grabe naman to, ang sungit. Pero amin na nga yung pera, ayos na to. Wika ni Ana. Nakangiting lumabas ng tahanan. Pumalit naman si Tia Monica na kakababalang galing sa taas. Kung umasta kayong dalawa para mag-asawa. Kung sa bagay pwede namang maging kayo. Pamangkin ni Tio Hector mo si Ana. Pamangkin din kita. Hindi naman kayo magkadugo, pwede kayo magligawan. At saka magandang lalaki ka naman. Magandang babae din si Monica. Ano pang inaantay niyong dalawa? Kilabutan naman po kayo sa sinasabi niyo. Kung mag-aasawa lang din ako, wag na sa maarte at saka galang babae. Kung umasta si Ana parang bata. Kung tutusin 25 na yan eh. Ganyan talaga kapag tubong syudad at mula sa mayamang pamilya. Iba ang nakagis ng buhay kumpara dito sa atin. Pero seryoso, kayo na lang kasi. Napabuntong hininga si Samuel. Natawa sa sinabi ng tiyahin. Bumalik na rin sa taas matapos makakuha ng tubig para pampuna sa katawan ng tiyuhin. Siya naman, dumiretso sa kusina para makapaghanda ng hapunan. Lumipas ang oras. Natapos sa gawain si Samuel. Lumabas siya. Nakatayo sa bukana ng bakod. Nasa kalsada ang tingin. Kanina pa umalis si Ana pero hanggang ngayon hindi pa nakakabalik. Nagtanong ang binata sa tiyahin pero maging ito ay walang ideya. Nautusan na ring puntahan at baka naligaw. Papara na sana ng masasakyan nang masipatang paparating na tricycle sa kabilang daan. Nasundan nito ng tingin hanggang suminto sa harapan. Bumungad ang muka ni Roderico. Malapad ang ngiti. Bumaba din si Ana na maraming bitbit. Lahat ng ito ay binigay sa kanya. Nakipag-usap pa ito sa lalaki habang nagbibilang ng barya. Pagkatapos, inantay pa nitong makapasok sila ng bahay bago umalis. Nasundan ng tingin ni Samuel. Kaagad ding napatanong si Ana. May problema ka ba kay Manong Roderico? Kung makatingin ka parang ang sama niyang tao ah. Teka, may iniisip ka tungkol sa amin Samuel ah? Sa ganda kong to, hindi ako papatol sa may edad na. Hoy Ana, sa dinami-dami ng namamasada, doon ka pa sa lalaking yung sumakay. Sa susunod, doon ka sa mas matino, yung driver na walang tinatagong katauhan. Ano bang sinasabi mo dyan kung makapagsalita ka naman? Magkaaway ba kayo ni Manong? Ang sama mong mag-isip ah. Ibang klase ka rin Pinagsasabihan ka na nga. Sisingita mo pa ng kung ano-anong tanong. Sundin mo ang sinasabi ko dahil bago ka lang dito. Mamaya mapahamak ka eh. Umirap ang dalaga. Naglakad papalayo sa kanya. Inatupag ang pinamiling libro. Ibinalik ni Samuel ang tingin sa labas. Napatitig sa tricycle ni Roderico na nakaparada sa hindi kalayuan. Ilang sandali pa nakita niya ito. Kumaway pa sa kanya habang nakangiti. Sa pagmamasid, kahit nasa malayuan hindi may kakaila ang kakaibang dating. Kung titignan, para siyang may kaunting problema sa pag-iisip dahil sa palaging pagngiti, bigla ang pagkaway at pananalita. Magalaw din ang ulo nito at bigla-biglang babahing. Bukod dito, questionable din ang itsura dahil hindi masyadong kita ang guhit sa pagitan ng ilong at bibig. Sa natatandaan niya, binanggit din ng albularyo. Isa ito sa palatandaan na hindi ordinaryong tao ang karap. Pwedeng aswang, pwedeng engkanto o maligno. Kikilos ito na parang normal na tao para makipagsabayan sa takbo ng buhay. Pero isa rin ito sa paraan para mapalapit sa biktima. Malalaman kung may balak kapag masyadong palakaibigan at madalas ang paglapit. Darating pa sa hindi inaasahang pagkakataon. Napahugot ng hininga si Samuel
Sinusundan pa rin ng tingin si Roderico. Sa puntong ito pinaandar ang tricycle at umalis. Sa mismong harapan ng bahay dumaan. Nang tumapat ay tumingin sa kanya. Ngumiti at kumaway. Samuel, kanina ka pa dito sa labas. May inaantay ka ba? Nabaling ang pansin ng binata sa paglapit ng tiyahin. May nakita lang po ako na hindi dapat mapadpad sa lugar na to. Delikado po kasi, lalo na sa kalagayan ni Tio Hector. Hindi na kailangan pang ipaliwanag sa detalyong pamamaraan. Kagad naintindihan ni Tia Monica ang ibig sabihin ng binata. Napansin ko rin siya nung nakaraan. Hindi naman yung taga rito, hindi ba? Nalaman niya siguro yung tungkol sa tsuhin mo. Wala po akong ideya eh. Pero kung dumaldalang pamangkin ni Tio, posible po yan. Si Ana? Bakit? Magkakilala ba sila ng taong yon? 2 beses na po siyang sumakay sa tricycle ni Roderico. Mukhang malapit nga sila sa isa't isa eh. Kung mag-usap, parang nakakapagpalagay na ng loob. Parang may halong panibugho. Nagtunog ayaw maagaw si Ana ng iba. Tiya naman. Seryosong bagay yung pinag-uusapan natin. Sisingitan nyo ng kalokohan. Nagbibiro lang ako. Pero kung nagsalita nga si Ana, anong gagawin natin? Sa puntong ito, labis na bahala ang nararamdaman ng tiyahin. Bantayan na lang po natin si Tio Hector. Kung sakaling may napansin tayo, tatakbo ko sa kaibigan kong may lolo na albularyo. Sigurado ako makakatulong yun sa atin. Sa pag-uusap ng magtiya, napakinggan lahat ni Ana. Nang umalis si Tia Monica, lumapit ang dalaga kay Samuel para magtanong. Uy Samuel, ano bang pinag-uusapan nyo? Bakit parang pinagdududahan nyo yung pagkatao ni Roderico? Mabait naman siyang tao ah. Hoy, pwede ba wag mong ipaglaban ng taong hindi mo naman kilala? Hindi lahat ng tao na mabait. Ganon talaga ang buong pagkatao. Ana, matanda ka na. Hindi ko na kailangang ipaliwanag ang mga bagay-bagay sa'yo. Paganahin mo ang utak mo para hindi ka puro tanong. Kumbaga matuto kang umunawa sa galaw ng paligid. Ang sungit mo naman. Kaya nga ako nagtatanong kasi wala akong alam eh. Kung ganyan ang sagot mo, sa tingin mo ba magkakaintindihan tayo? Lalo mo lang akong pinag-iisip eh. Naubos na ang pasensya ni Samuel, kaya't sinabi na ang totoo tungkol kay Roderico. Halata sa reaksyon ng dalaga ang pagkagulat. Napakapit pa sa kanya nang linawin ang pagkakasabi ng aswang. Maigpit din itong pinagsabihan na wag nang lumapit o makipag-usap sa matanda. Kaso nga lang, si Roderico ang palaging dumaraan sa tahanan. Kung makikita si Ana, kagad siyang tinatawag. Matataranta ang dalaga, kakaripas papasok. Sinita naman ito ni Samuel. Sa ginagawa mo, mahalata niya na may alam tayo tungkol sa kanya. Umayos ka. Maging casual ka lang. Sabi mo kasi aswang eh. Ano gagawin ko? Pero, paano ba kikilos kapag tinawag ka ng Hinay-hinay sa pananalita mo. Matalas ang pandinig niyan. Sinilip ni Samuel ang labas. Nakaparada ang tricycle ni Roderico sa harapan ng tahanan. Sumisilip pa ito. Mabuti na lang sarado ang bukana ng bakod. Ilang sandali pa dumating si Tia Monica. Galing ito sa pamamalengke. Pinakitunguan ng mabuti ang matanda. Kinausap sandali na parang wala lang. Pagkatapos ay umalis na rin. Samuel, anong meron? Bakit nasa harapan ng tahanan si Roderico? May gagawin ba siya? Eto kasing pamangkin ni Tio Hector, tinawag ng lalaki. Kumaripas ng takbo papasok ng bahay. Syempre magtataka si Roderico kung bakit ganun yung reaksyon niya. Kaya siguro panay ang silip dito. Kunot noong napatingin si Samuel kay Ana matapos mahampas.
Syempre tatakbo ko, aswang yun eh. Yun ang sabi mo, di ba? Hindi kita tinatakot, Ana. Ang problema lang sa'yo, hindi ka marunong kumilos ng naaayon sa sitwasyon. Hindi magtatagal, mabubuko tayo eh. O sige na, nag-aaway na naman kayo, Samuel. Ikaw na lang muna magluto sa kusina. Ana, doon tayo sa tsuhin mo. Tulungan mo kung bihisan siya. Bumaba si Samuel sa kusina. Naging abala sa paghahanda ng mga sangkap. Lumabas siya nang makitang kulang ng malunggay. May pananim sa bakuran, kaya walang problema. Kaso nga lang hindi na nakakuha ng makita si Roderico. Nakadungaw sa trangkahan ng bakod. Napatras ito ng pagbuksan niya. Magandang hapon, Manong. May problema po ba tayo? Sa halip na sumagot. Tumingala si Roderico sa itaas, kung saan direktang makikita ang bintana ng kwarto, kung saan nakaratay ang syuhin. Inagaw niya ang atensyon nito para mabaling sa kanya. Nagulat siya sa sinabi nito. May sakit din sa bahay niyo. Isang lalaki. Mag-iingat kayo kasi may babalik dito para biktimahin ng lalaki. Ikaw ang maaasahan sa pamilyang to, iyo. Kaya sana bantayan mong maigi ang mga tao. Labas-masok o yung dumaraan lang. Malay natin, isa sa mga ito ang dadali sa pasyente. Kagad kwinelyohan ni Samuel si Roderico. O baka naman ang gusto mong sabihin, ikaw mismo ang dadali sa chewing ko. Tama? Ano? Sumagot ka! May bala ka, ano? Nabitawan ni Samuel ang lalaki nang tapikin nito ang kamay niya. Dumistansya. Nagbago ang reaksyon ng muka. Sumulyap muli sa itaas. Pagkatapos ay bumaling na sa kanya. Masyadong mainit ang ulo mo, bata. Pero siguro tama ka. Malay natin, may balak ako sa kanya. Hindi na nakapagpigil si Samuel. Sunod-sunod na suntok ang binigay kay Roderico. Kung hindi lang pinagtinginan ng mga dumaraan, hindi to titigil. Sumigaw na rin si Ana nang makita ang pangyayari. Dali-daling bumaba si Tia Monica para umawat. Sa kabilang banda, tumawa lamang si Roderico pagkatapos ay umiiling na lumayo. Sa nangyari, hindi maiwasang kabahan ni Samuel nang mahimasmasan pinuntahan ng kaibigan. Nakiusap sa lolo nitong albularyo, nangingi ng tulong. Madaling kausap si Lolo Guido, lalo pat tungkol sa aswang. Ito ang pinakapaboritong parte ng matanda bilang albularyo. Sumama pagbalik ng tahanan para masuri ang tiyuhin. Tahimik na naghihintay sa paglabas ng albularyo. Hindi mapakali ang binata, panay ang silip sa labas. Sinisiguradong walang kahit na sinong umaaligid, lalo na si Roderico. Si Tia Monica naman, nakaabang sa pintuan ng kwarto. Katabi nito si Ana na hindi rin maitago ang pag-aalala. Bumaba si Samuel nang makita ang kaibigan, si Leo. Kakapasok lang nito ng bakod pero natigilan. May tinitignan sa partikular na lugar. May problema ba, Leo? May nakalimutan ka ba? Wala naman. Pero may napansin ako sa ihip ng hangin. Mainit sa bahaging ito. Hangin na para bang iba ang dala. Hindi ako sigurado, pero itatanong natin kay Lolo. Hindi pa ba tapos ang pagsusuri? Hindi pa, nasa kwarto pa sila eh. Pumasok ka nga muna. Ang dami mong dalang mangga. Namunga ba yan malapit sa inyo? Ay, oo nga pala. Nakita ko si Roderico nung isang araw eh. Sandali, sino siya? Kaano-ano mo? Natigilan si Leo nang masepat si Ana. Pamangkin ni Tio Hector. Naiwan dito nung bumisita ang buong pamilya. Siya ang nautusang tumulong sa pag-aalaga kay Tio. Bakit mo naitanong? Pare, magkausap sila ni Roderico eh.
Alam mo naman ang taong yun, di ba? Aswang yun. Oo, wag ka mag-alala. Alam niya na ang tungkol sa lalaking yun. Pinagsabihan na rin namin. Umiiwas na yan siya. Nag-iingat na rin. Naudlot ang pag-uusap nang lumabas ang albularyo. Gumaan ang pakiramdam ng lahat ng sabihin nito na walang kapit ng sumpa o panganib ng elementong mula sa kaliwa. Karamdaman lamang nito ang iniinda. Wala ring mahanap na bakas o bahagi ng paglapit sa tahanan. Pero nang itinuro ni Leo ang natuklasan sa labas, natahimik si Lolo Guido. Dumakot ng kung ano mula sa supot, isinaboy sa hangin at inihipan ng dasal. Ilang sandali pa, kinumpirmang may nakakabit na hindi nakikitang sinulid, konektado sa kinalalagyan ni Tio Hector. Batay sa paglalarawan ng albularyo, posibleng pagmamay-ari ng aswang na nang babalak mang biktima. Diretso itong sinabi kina Samuel para malaman. Lumang pamamaraan nito. Hindi ko lang alam ang eksaktong tawag. Pero ang lolo ko na isang albularyo, madalas nakukuha ang ganitong sinulid sa mga pasyenteng nagpapagamot. Magiging senyales ito para sa nilalang. Kapag nagiba na ang kulay, ibig sabihin malapit nang mamatay ang biktima. Ito na ang oras para umatake sila. Iiwanan ko na lamang ng pangontra ang buong bahay para hindi makapasok. Doon sa kwarto ni Hector, naglagay na ako. Ako na rin mismo maglalagay sa buong bahay pala para siguradong mailalagay sa tamang anggulo. Tumatango si Samuel at Tia Monica. Lihim din napapadasal. Humingi ng dagdag proteksyon sa nakakataas. Nang mga sumunod na araw napapadalas ang pagdaan ni Roderico, kinutuban si Samuel dahil bukod dito may isa pang binatang lalaki na pasulyap-sulyap sa bahay. Hindi niya kilala, hindi rin mapangalanan ni Tia Monica. Imposibleng aksidente ang pagtingin sa tahanan dahil hindi lang simpleng sulyap. Ang tingin na ito ay parang may nalalaman. Upang mabantay ang maigi, pansamantalang tumigil sa pagtatrabaho si Samuel. Isang hapon habang abala sa pagdidilig ng mga halaman si Ana, napansin ni Samuel ang pagtigil nito. Nakatingin sa unahan ng dalaga, nabitawan ang tabo sa panginginig. Dali-dali itong nilapitan. Tumingin na rin sa bahaging iyon at hindi makapaniwala sa nakita. Ang binatang pabalik-balik ng daan nitong mga nakaraang araw, malademonyong nakangiti sa kanila ngayon. Hindi nagtagal, nawala bigla sa paningin. Pagbaling sa kabilang direksyon, naroon na ito. Sa susunod na sandali, sa ibang lugar naman nakatayo, sobrang bilis ng kilos na hindi na malayan kung paano nangyari. Kinilabutan sila habang nanonood. Dali-dali na ring pumasok nang mapansing nasa harapan ng bakod. Napahugot ng itak si Samuel nang wala sa oras. Panay ang pagsilip sa bintana. Naroon pa rin ang lalaki pero nang mapansing marami nang dumaraan, dahan-dahan na itong lumayo. Samuel, yun ba yung aswang? Totoo nga siguro yung kasabihan. Kapag nasa probinsya talaga may aswang, natatakot na ako. Gusto ko nang umuwi sa amin. Kung gusto mong umuwi, sige, magimpa. Nanlaki ang mga mata ni Samuel nang makita ang mukha ng lalaki sa bintana. Kung tutuusin, napaka-imposible dahil nasa ikalawang palapag sila ng tahanan. Ngumiti ito, pero kikilos pa lang sana si Samuel ay nawala bigla. Pagkadungaw, nasa baba na ito at nakatingala sa kanya. Hindi na kaya pang pigilan ng binata ang galit. Nagmamadaling lumabas. Nasa malayo na ang lalaki pero pinilit habulin hanggang sa dumating si Roderico. Nagpresenta itong tumulong. Papasakayin sana si Samuel pero humindi ang binata. Dito nailabas ang galit. Tinaga ang bahagi ng tricycle.
Anong kamo? Baka magkasabot pa nga kayo eh. Halika, uunahin na kitang patayin. Mabuti na lamang pinaandar kagad ni Roderico ang tricycle bago tumama ang itak sa likod niya. Kagad ding umayo si Samuel nang may dumaang tao. Pagbalik ng tahanan, kunot noong tumitig kay Tio Hector. Ibang-iba na ito kumpara dati. Wala nang sigla ang mga mata. Nakatingin na lamang sa iisang direksyon na para bang nakatitig sa kawalan. Kahit anong pagtawag, kahit anong kalabit ay walang sagot. Anali ka nga. Nung lumabas ako, wala ba nakapasok dito? Wala naman, may problema ba? Tignan mo si Tio Hector. Parang may mali sa kanya, silipin mo. Sinuri ni Ana ang chewin. Kahit ito man ay hindi sigurado kung ang chewin pa ba ito. Natatarantang tumakbo sa tahanan ng kaibigan si Samuel upang ibalita ang kaganapan. Sinuri ng albularyo ang katawan. Nakaupo ito sa tabi ng pasyente. Inihipan ng orasyon bago dinama ang pulso. Ilang sandali pa ang dumaan. Biglang napatayo sabay salita. Hindi ito katawan ng tao, Leia. Bilisan mo, akin na ang gamit. Naalerto ang lahat. Hindi makapaniwala nang matapos ang ginawang ritual. Bumungad ang puno ng saging mula sa katawan ng chewin kanina. Ngayon katawan na lamang ng puno. Nangihinang natumba si Tia Monica. Kaagad namang sinalo ni Ana. Lumapit na rin si Lolo Guido para tulungan itong bumalik sa ulirat. Si Samuel sa kabilang banda ay dali-daling bumunot ng patalim. Kahit gabi na ay lumabas pa rin. Ang kaibigang si Leo ay sumunod. Dumiretso si Samuel sa lumang paradahan ng sasakyan kung saan sinabi ni Roderico na doon siya makikita. Kaso nga lang pagdating doon, nakatambak na sirang parte ng mga sasakyan lamang ang naabutan. Hindi rin alam kung saan ito nakatira. Subalit sa kabilang banda, biglang lumitaw ang lalaki. Kaagad sinugod, pero hindi matamaan dahil sa mabilis na kilos. Hayop ka, demonyo. Biniktima mo ang chewing ko. Wika na Samuel. Pigil-pigil ni Leo dahil nais makapatay. Nagkakamali ka, iho. Oo, may lahi ako. Pero hindi ibig sabihin nun wala akong puso. Sa kabila ng aking katauhan, pinili ko mamuhay ng normal kagaya nyo. Siguro nagtataka ka kung bakit ako nandito. Nakaugalian ko magtungo sa lugar kung saan may bakas ng pagbabalak na makalahi ko. Sinabihan kita sa araw na yon pero pinagtabuyan mo ko. Gusto lang kitang balaan. Dahil ang binatang yon hindi basta-basta makokontra ng anumang gamit. Kaya nga nalampasan ang pananggalang ng albularyo. Ano bang sinasabi mo? Hoy, kilala kita. Ikaw rin yung taong nakasalubong ni Lolo sa kabilang bayan. Tapos nung may biniktima ng tigbaliw sa ibang lugar ay naroon ka rin. Tapos dito naman, huwag mo kami daan sa rason mo na nakaugalian ng ganito. Hindi mo kami maluloko. Naganda ang binata sa pagbato ng orasyon. Pero laking gulat nang buhati ni Roderico mula sa tricycle ang bangkay ng binatang aswang. Sugatan ng leeg. Malaki ang buta sa dibdib na para bang hinugot ang puso. Kaanak ko ito pero pinatay ko bilang kabayaran sa ginawa sa chewin mo. Samuel, bakit ko nga ba ginawa? Hindi ko rin alam. Basta ang sa akin, ginawa ko lang ang sa palagay kong tama. Kung hindi ka maniniwala, problema mo na yon. Muling binuhat ni Roderico ang bangkay pagkatapos isakay sa tricycle. Nasundan na lamang nila ito ng tingin habang lumalayo. Nangangahulugan, bumalik ng tahanan sina Samuel at Leo. Nagulat sila sa ibinalita ni Lolo Guido. Nagpunta si Roderico para ibalik ang katawan ni Tio Hector. Binalik pero huli na ang lahat dahil wala na itong buhay.
Gayunpaman ay nagpapasalamat pa rin dahil mabibigyan ng maayos na libing ang tunay na katawan. Wala na rin namang magagawa pa. Walang kahit na sinong makakabalik ng buhay sa isang patay. Magmula ng araw na yun, hindi na nagpakita pa si Roderico. Nanatiling palaisipan kay Samuel ang kilos nito. Para sa binata, posibleng palabas lamang ito ng matanda. At ang totoo, magkasabwat sila ng lalaking tigbaliw. Pinatay niya lamang ito upang iligtas ang sarili.